Magandang araw po, Sir Kira. New subscriber po ako sa channel nyo. Tawagin nyo na lang po akong Chris. Trip na trip ko po talaga ang mga horror stories tulad ng mga kwento sa channel nyo. May gusto lang po sana akong ibahaging maikling kwento. Real story po ito. Real na real. Kwento po ito sa akin ng nanay ko. Tungkol po ito sa lolo ko at sa taglay nitong anting-anting. Nakatira po sila sa Bicol noon at malapit ito sa dagat. Kaunting lakad lang ay mararating mo na ang Pampang sa sobrang lapit. At katulad sa karamihan na naninirahan malapit sa dagat, ay seaman din po ang lolo ko. Si Mandaragat. In short, mangingisda po ang lolo ko. Ito ang kabuhayan nila noong bata pa ang nanay ko. Araw-araw daw ay maagang umaalis si lolo para pumalaot at hapon na ito makakabalik mula sa buong araw na pangingisda. Ang mga mangingisda sa lugar namin ay iniaahon mula sa dagat ang kanilang bangka at ipinaparada sa Pampang tuwing hapon o pagkakatapos na mangisda. 2 tao o higit pa ang kailangan para maitulak ito at maiahon. Depende sa laki ng bangka. Pero ang lolo ko daw po ay kakaiba dahil hindi niya lang ito hinihila ng mag-isa. Bagkus ay binubuhat at pinapasan niya ang buong bangka niya papunta sa Pampang. May kalakihan din ang bangka ng lolo ko. Higit daw sa 6 na tao ang kakasya dito, pero walang hirap niya itong nabubuhat ng mag-isa. Para sa nanay ko noon ay normal lamang iyon. Dahil ganoon na ang nakagisnan niyang ginagawa ni lolo. Nalaman niya na lang nakakaiba si lolo dahil sa mga kalaro niya na mangingisda din ng ama. Manghang-mangha ang mga ito dahil ang mga tatay daw nila ay nagpapatulong pa sa iba para lamang maiahon ang bangka nila. Isang araw daw nun ay isinama ni lolo ang nanay ko papunta sa kung saan man. Sa paglalakad daw ay may nadaanan silang ilog. Dito ay nakarinig daw si nanay ng boses ng bata. Itinanong niya sa lolo ko kung naririnig din niya iyon. Subalit nginitian lamang siya nito. Pagkatapos ay naglakad papunta sa ilog. Sinundan niya daw si lolo at nakita niyang may kinakausap itong bata. At dahil patakbo siyang humahabol kay lolo, ay napukaw niya ang pansin ng bata at napatingin ito sa kanya. Dito ay nangilabot siya sa kanyang nakita dahil ang kausap ng tatay niya ay isang tiyanak. Dahil sa gulat ay muli siyang tumakbo papalapit kay lolo. Kumapit siya sa pantalon nito at biglang tumakbo papalayo ang tiyanak na kausap niya. Nagulat na lamang si nanay nang mapansin niyang hindi lang pala ito nag-iisa. Napakarami nila. Nagtatakbuhan at naghaharutan na parang normal na mga bata. Napansin niya din na hindi nakalapat ang mga paa nito sa tubig. Ilang araw makalipas ang pangyayari na iyon, ay muli siyang isinama ng tatay niya para mamangka sa ilog. Sa kalagitnaan ng pamamangka nila, ay napatingin si nanay sa likod at napansin niyang tila may nakasunod sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni nanay dahil higit sa 4 na buwaya ang nakasunod at humahabol sa kanila. Natataranta niyang sinabi iyon kay lolo ng pasigaw. Subalit, kalmado lang itong nilingon ni lolo. Pagkatapos, ay kinatok-katok ang sinasakyan nilang bangka. Paulit-ulit na katok na parang
kinakausap ang mga buwaya sa pamamagitan ng katok. Ilang saglit pa ay unti-unti nang naglubay at isa-isang nag-alisa ng mga ito. Kahit napakalakas ng kabog ng dibdib ni nanay dahil sa kaba, ay manghang-mangha siya noon sa ginawang iyon ni lolo. Hindi doon nagtatapos ang pagiging amazing ng lolo ko. Ayon sa kwento ni nanay, ay may alagang kapre daw si lolo. Amazing. At nakapaloob mismo ito sa taglay niyang anting-anting. Ito daw ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at abilidad. Bukod sa kakayahang makabuhat ng mabibigat na bagay, ay kaya din niyang tumalon ng pagkataas-taas. Kahit ang pinakamataas na puno ng nyog ay kaya nitong talunin ng walang kahirap-hirap. Isa din sa kakayahan ni lolo ang kausapin at utusan ang sari-saring elemento. Sabi ng nanay ko, 2 daw ang anting-anting ni lolo. Nakuha niya daw ito sa ilog. Para daw itong bato na palutang-lutang sa tubig at animoy nagpapapansin sa kanya. At ang isa naman nitong anting-anting ay para ding bato. Palagi daw itong nakasunod kay lolo kahit saan man siya magpunta. Bago namatay si lolo, ay naipasa niya ang isa sa kanyang mga anting-anting. Napili niya ang pinakapanganay na apo niyang lalaki, ang pinakakuya sa aming lahat na magpipinsan. Samantalang ang isa naman niyang anting-anting ay pinili niyang isama sa kanyang hukay. At dahil nga naipasa sa pinsan namin ang anting-anting, ay nakakagawa rin ito ng mga amazing na bagay. Tulad ng pagkain ng babasaging baso sa tuwing magiinuman kami. Nginunguya niya ito na parang pulutan. Hindi man ito katulad ng mga nagagawa ni lolo noon, pero baka sa tamang panahon ay magawa niya rin ang mga kakayahan at abilidad ni lolo. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. First time ko pong mag-share ng story, kaya sana po ay mabasa niyo ang kwento ko. Maraming salamat po at God bless sa inyo. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! I-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Salamat!